Tayo po ay yumuko sa panalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa sitas ng talata na muli na amin pong nabasa. Tutungayan namin at sasariwain namin ang pagkahiling sa panalangin ng inyong lingkod na si Samson. Kaya nawa, maging isang pagpapala ito muli sa aming pong buhay, sa aming paghayo at paglalakbay sa sanlibutan ito. Kaya po ang bendisyon ng Banal Espiritu muling tanggapin ng bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay makaupo, mga kapatid. Okay, purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Muli, tayo ay nagkaroon ng malayang pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Kaya hindi ko na rin po patatagalin dahil tayo ay tumutunghay sa ating pong mga pinapaksa sa bawat buwan na patungkol po sa panalangin. Kaya ikalawang buwan po ito ng ating pagtatalakay sa ating pong tema about prayer. So sa umagang ito, nais kong kayong dalhin sa isang pag-aaral na ating pinamagatan na The Echoes of Heaven, the impactful prayer life of a man of God. So, Echoes of Heaven. Nung tayo ay musmus pa lamang, madalas tayo ay nakakapaglaro, yung pagsigaw, di ba? At ito ay umaalingaw-ngaw. No? Tayo ay nag-observe, nakukuris tayo. Yun, marami pong ating mga kaibigan, mag-anak, at narito po sila. Nais kong tawagin ang kanilang pong mga pangalan. Si Sister Erlinda Gardia. Nandiyan po ba? Sister Erlinda Gardia. Yan. Welcome po kayo. Si Nathaniel Echabes. Echabes, tama po? Ayan. Si Eileen Talabukon. Ayan, welcome po. Si Ernesto Magpok Jr. Ayan, welcome po. Si Yuri Magpok. Ayan, welcome po. Si Dayan Huson. Welcome po rin kayo. Si Madam Sister Leonora Gorgosa. Tama po ba? Ayan, welcome po. At si Sister Rica Ancusin. So, welcome po. Sa mga hindi nabanggit, kayo po ay welcome. No? At purihin ng Panginoon, tayo ay MC na rin po at the same time. Ano? Para na rin ako si Pastor Lito na sa kanya po yung kabuuan. Ano? At purihin ng Panginoon sapagat darako tayo sa pag-aaral. Pamagatan po natin, The Echoes of Heaven. Ayan. So ito ay munting karanasan na kapag tayo ay sumasambit at ito ay nag-e-echo, nakukuryos po tayo, nag-aalingaw-ngaw, at ito ay nanggagaling sa atin at ito ay bumabalik po sa atin. Kaya tungayan natin ang isang magandang paksa. So sa mga nakaraan ay marami tayong mga hinango na mga quotation mula sa mensahe. Darawat sa umagang ito ay ako lamang ay babasa ng isa ay na kung saan ay hinango sa expectation. At sabi po rito ay, Now, I thank each one of you a few moments ago when you were singing, yan, katulad kanina, no, tayo nag-awitan na merong papuri at kagalakan. For you, I am praying. That's what I want you to do. It's prayer that I depend on. That's the secret of all the mysteries of God. So, napakaganda na sa paksang pag-aaral, natungayan natin na ang panalangin po raw ay ano po? No, yung pong lahat ng mga lihim patungkol sa misteryo ng Diyos ay atin pong napag-aalaman. No?
That's the key that opens the door to everything of God. Ganda po, no? Na pag tayo ay pumapasok sa isang bulwagan, sa isang tahanan, no? Doon tayo dumadaan sa pintuan. At ang nagiging pinakapintuan sa pagpasok sa lahat ng mga misteryo patungkol sa Diyos ay ang panalangin. Ayan. Kaya napakaganda ng 2 buwan na pag-aaral patungkol po sa panalangin. Kaya lang, alam nyo, kahit sabi ko nga, minsan ay kahit 1 taon pa na pag-aaral patungkol sa panalangin ay hindi po tayo mauubusan. No? Kasi yung mga dakilang lalaki ng Diyos ay maraming silang mga karanasan na nasulat at ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa atin kung bakit tayo naniniwala, nananatili at kung saan po tayo patutungo. Merong isa pong palabas na pinamagatan na Gladiator. Itong Gladiator ay isagawa ito noong panahon ng 2000. No? So ilang taon na rin. 25 years ago. No? Itong Gladiator. Itong Gladiator na ito ay kasaysayan po ito bahagi ng imperyo ng Roma. Merong isang general na nagngangalang si Maximus Decimus Meridius na sa bandang huli dahil sa mga ugnayan, dahil sa loyalty, dahil sa mga pagtataksil, dahil sa pag-ibig, siya po ay naging isang bihag. At naihanda siya bilang isang gladiator. Kaya nung siya ay nag-alsa laban sa emperador ng Roma, ay kanyang pinaalingaw-ngaw ang isang salita. No? At ang salita nito ay kanyang sinabi na, what we do in life. Ulitin natin. What we do in life echoes in eternity. Ayun. Ano raw ang ating ginagawa sa buhay, ito ay umaalingaw-ngaw, magpawalang hanggan. Kaya, ang ganda ng challenge na ibinigay ni Maximus sa kanyang mga kasama, sapagkat ano ba ang ating ginagawa patungkol sa ating pong buhay? No? Malinaw na sa kanyang paghahamon sa kanyang mga kasama, ay kanyang ipinapahayag na sa buhay, kailangan merong paninindigan. O ngayon, yung ating mga kababayan ay maraming ngayong tindigan ngayon na nangyayari, no? Sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio. Kaya lang, hindi mo maintindihan kung makakaliwa o makakanan. Kung saan ka tumitindig, hindi mo alam kung ano ang iyong posisyon na iyong tinatayuan. Di ba? So, kaya mahirap makihalubilo isang bagay ay sa isang punto na hindi mo naunawaan kung saan ka tumitindig. Di ba? Kaya maganda yung pagtuturo na ginawa ni Maximus sa kanyang mga kasama, na ang kanyang challenge ay what we do in life echoes in eternity. Anuman ang ating ginagawa, maliit man o malaki, lihim man o hayag, ito po ay magre-replika. Di ba? At kung sa bata, of course, alam nila, ikaw yung best example. Di ba? Na ang buhay mo ay best example sa kanila. Masama man o ito ay mabuti. Di ba? So kaya ito rin yung hamon sa atin sa umagang po ito. No? Echoes of our life for eternity. Let's continue. Yan po ay hamon din
na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod. No? Pinahayag niya na ang buhay dito ay magre-replika doon sa taas. Kung ano ang iyong tinanim, yan din ang ating aanihin. Alangan naman nagtanim ka ng mani, mangga ang iyong aanihin. Imposible po yan. Hindi po ba? Maliban na yung buto o yung binhi ay napalitan. Di ba? So kaya, ito pong hamon na ginawa ni Maximus ay is a sense of duty of honor. No? Ito po ay tungkulin at ito ay isang karangalan na kapag ikaw ay tumatayo sa isang prinsipyo, sa isang foundation. Kaya lang, nakakalungkot, no? Na nung araw, mula grade 1 hanggang college, si Pepe. Sino si Pepe? Si Jose Rizal. Tinuturo sa atin ang patungkol kay Mercado, tungkol kay Jose Rizal, tungkol kay Bonifacio. Pero ngayon ay parang kulang na ang pagiging bayani. Diba? So, nung araw, ikaw ay maluluklok sa isang posisyon sapagkat meron kang ginagawa na mabuti. Di ba? Pero ngayon, nakakapagtaka na kahit hindi nanalo sa COMELEC, ay nakaupo. Di ba? So, nakakapagtaka na kahit ikaw ay nanalo at binoto ka ng karamihan, hindi ka rin pa rin nakaupo sapagkat ang boto para sa iyo ay napunta sa iyong sa iyong katunggali. Ganun na ang nangyayari sa kasalukuyan. So kaya napakahirap marahil magbitaw ng mga statement o prinsipyo ngayon na maging ang paaralan at mga iba't ibang institusyon ng ating pong lipunan ay nasasangkot sa isang malaking karumal-dumal sa buhay na ating pong nararanasan. Kawawa naman yung ating mga kabataan. Kawawa naman yung ating mga anak. Sapagkat sa kasalukuyan ay wala nang pwedeng umalingaw-ngaw na mga prinsipyo sa buhay upang ito ay maging bakas at sundan ng ating pong mga kabataan. Let me give you some impact sa buhay ng mga dakilang lalaki ng ating Panginoon. Like David. No? Si King David ay nagbigay ng prinsipyo patungkol sa kanyang adikain sa pagpapatawad at reconciliation. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng Salmo chapter 51. Tandaan natin, there will be no King David if God did not forgive him. Di ba? Dapat si David ay marapat ng hatulan ng kamatayan sa isang malaking pagkakamali at pagkukulang na kanyang ginawa. Sabi nga ng propeta, itong lalaking ito ay meron ng lubang napakaraming tupa. Di ba? Pero doon sa kanyang nasasakupan, ay inagawan niya pa ng tupa na ang tinatangkilik ay isa lamang. Diba? Kaya, nung magalit siya, at sabi niya, turan mo, kung sino yan, sinabi ng propeta, ikaw yun. Diba? Kaya sa Salmo 51 ay tunay na ang kanyang desire, no, sa kanyang panalangin sa Panginoon ay isang klase ng pagpapatawad at panunumbalik sa Diyos. Pag tayo ba nagkamali, nagkulang, lalo ba tayong lalayo? Sabagay, sin beget sins. Di ba? Na ang kasalanan ay manganganak pa ng kasalanan. Kaya mapapansin natin, maging sa puso ni David ay pumasok yun. Although alam natin, si David ay siya'y merong puso na tulad ng Diyos. Di ba? Pero being a human, hindi po siya exempted. Kaya nung siya ay nag-offer ng panalangin sa Diyos, ay ito po ay isang uri ng pagpapanumbalik ng ugnayan sa Diyos. No?
Nililinaw niya at kanyang pinapahayag na kanyang kinamumuhian ang kanyang kasalanan. How about us? Do we still love our sins? Patuloy ba nating minamahal yung ating kasalanan o tayo namumuhi o nagagalit tayo sa ating sarili kung bakit nagagawa natin ng isang bagay? Diba? So, tandaan natin sa puso, sa pagtingin, sa una ay temptation. Pero yung second look, doon na nagkakaroon ng problema eh, di ba? Halimbawa, may asawa ka, nakasalubong ka ng pogi, di ba? Okay lang yun. Wow, ang pogi naman niya. Parang si Brother Michael, di ba? Okay lang yun. How to appreciate the creation of God. Pero ang problema, kapag nung masalubong mo, lumingon ka pa, there's something wrong. Di ba? So parang yung ating kaibigan na nagbago na raw, kaya lang nakakita ng pogi, sabi, hindi lang napangalawan, napangatluan pa. Kaya tumabi pa uli. Di ba? So, nangyari kay David yun. Kung siya ay tumungin muli sa bintana. Di ba? Kaya dapat doon sa first look pa lamang ay you can control it. Di ba? Kaya lang yung pita ng mata, matindi talaga. Yung pita ng pangamoy, matindi talaga. Di ba? So kaya, David ay hindi siya, kumbaga, hindi siya extraordinary. He's just an ordinary person of people. He's just like us. Pero isang bagay na dapat natin makita kay David dito sa Salmo, sabi niya, create in me a pure heart. Yun, maganda yun mga kapatid. Talagang nagpapasimula ang lahat sa foundation sa buhay dito sa puso. Di ba? Ito yung sixth sense, yung pananampalataya mo dito nananahan. Kasi kayang madaig yung spirit mo eh. No? Your spirit and your five senses can be deceived. Your imagination can be deceived. Di ba? Maraming mga bagay na kaisipan, nakala mo maganda, pero hindi maganda. It is only in the mind. But in reality, hindi po ganun. Maraming maganda, just like Pegasus. Ang ganda ng Pegasus, di ba? Na isang kabayong puti, na merong pakpak at merong unicorn, na isang, maganda yon. But it is only in the mind. Di ba? Kaya yung bagay na dapat ipapasok natin sa puso natin, ay katulad sa panalangin ni David, sabi niya, create in me a pure heart and to restore to me the joy of your salvation. Alam niyo, yung pagiging isang buhay Kristiyano, walang kasing ganda na tayo'y panumbalikin sa ating kasiglahan na mayroong kagalakan sa kaligtasan na ating pong natamo. Alam niyo, yung nagwawalang bahala sa pagpupuri at pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi niya alam kung ano yung ganda ng kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Imagine na talagang si David gano'n, hindi na siya kayang magtago. Akala niya natago niya. Di ba? Pero merong isang propeta na naghayag, ikaw yun. Ang dami mo ng tupa, ng agaw ka pa ng tupa. Tabi-tabi po, tayo naka-online, sa mga bishop, di ba? Marami ng tupa, nakikipag-agawan pa sa iba. Yun yung malungkot sa iba dyan, nakikipag-fellowship, pero sa gayon ay kanyang pinapagnaw yung, asan ba dyan yung milyonarya dyan? Ha? Oo, member yan at supporter yan ng isang magagawa, pero yun yung mga malungkot na karamihan na pangit sa ibang mga fellowship. Diba? Dahil ang advocacy ay mangagaw ng tupa na katulad ni David.
Purihin ang Panginoon sapagat binigyan niya tayo ng isang kapahayagan na dito makita natin sa panalangin ni David ay it reflects a deep relationship with God even in the times of trouble. How about us? Where do we go when we have problems? When we spare our time? No? Tabi-tabi po sa ibang mga mahal natin sa buhay dyan, di ba? Sa letrang yun, di ba? Masaya dun eh. Tapos hindi lang sa iskinita ngayon yan, doon sa mall eh. Di ba? Kaya binibiro ko yung sister ko, di ba? Nung araw, ikaw din, nandiyan ka palagi, di ba? Matindi ron, nahihila pa ako. Kasi pagka hindi ako sumama, walang allowance eh, no? Problema. Kaya nakita ko rin kung paano. Pero masaya ako ngayon sapagkat siya ay abala at nung una, marami kami pakikipagtunggalian din talaga sapagkat yung kanyang sweetheart, inaayawan ko din talaga eh. Sabi ko, hindi ka naman kayang buhayin yan. Lasinggero yan, adik pa. Di ba? Hindi yan mananampalataya. Why not hanapin mo yung naglilingkod sa Panginoon? Di ba? So kaya sinundo naman at masaya ko na siya ay nandun sa Israel. Yung sumunod din sa akin eh. Talagang nagkwento yung nanay ko eh. Sabi niya, naku, yung kapatid mo, dinagit ng may asawa. Pambira yan. Ang dumagit pa, may asawa. So kaya pinuntahan ko, ilabas mo ang kapatid ko! Kung hindi, pupugutan kita ng ulo ko. Mabuti naman, inilabas. At masaya ako na nakalabas din sa masama. At siya ay nangangantsaw pa. Sabi niya, ikaw kuya, nag-aral ka pa. Pero hindi ka naman marunong magsalita ng Hebreo. Di ba? Ngayon, ako ang pinakabobo, pero ngayon, at least, ilang mga salita ngayon yung alam ko. Di wow, sabi ko, wow. Kaya, alam nyo, mga kapatid, napakasarap na kami ay nakakapag-sharingan. Sabi ko, ang ganda naman ng inyong buhay ngayon na yung mga piyesta na susunod ninyo, di ba? At yung mga iba't ibang lugar sa Israel ay inyong pinupuntahan at dumalakad kayo no, sa Biblia na tunay na lupain. Ako hindi eh. Lumalakad lang ako sa Israel sa pamamagitan ng Biblia. Di ba? I'm telling this why? Because as we could see, no, it reflects a deep relationship with God and even in the times of trouble. Alam niyo, walang ibang kanlungan, mga kapatid. Hindi po ang solution nandun po sa mga mapupula. Diba? Ano yung mapupula? Manok na pula, pulang kabayo. Mabuti sana yan kung 7 horses yan, 7 seal yan, yung 4 horses ng Revelation, no? Pero ang nangyari ay, di ba? Sa manok na pula ay pambira. Yung pambili ng bigas, nadaan doon. Nadali tayo dyan sa chess, mahilig tayo. 3 moves. Laging talo yung Naawa ko eh. Sabi, tabi dyan. Ako naman. Total 50 lang eh. Diba? Kaya lang, nung makita ko, ay hindi pala 3 moves, madaya. Diba? Gusto mong bumawi? Ay hindi ka makakabawi. Kasi tuso ang kalaban. Diba? Sa akala mo lang yun. Kaya madalas ang akala, mali talaga eh. Diba? So kaya mga kapatid, si David ay nakausal siya ng mga panalangin, no? Katulad ng sa Salmo 23, 1-3, sabi niya, "The Lord is my shepherd." Napakainam na kung ang shepherd mo, no, ang pastor mo ay walang iba kundi ang Panginoon. Di ba? Sa patuloy niya, sabi niya, "I lack nothing. He makes me lie down in a green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul." Yan. Ganun po yung karanasan ni David at naiusal niya sa kanyang panalangin. Sa Salmo 27:4, ito rin ang kanyang panalangin, "One thing I have desire of the Lord,
that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord and all the days of my life. Imagine, hari na yan. Diba? Pero ano ang kanyang advocacy in life? All the days of my life, no? Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord. Nanghinayang ba kayo? Nandito kayo ngayon? Na-invite po kayo ngayon? Sana hindi, di ba? Pero kapag Marimar! Alas 5 na, uwi na ako, di ba? So, consistent yan. I'm so sorry, luma na yung aking pelikula kasi hindi po ako nanonood sa kasalukuyan eh. Wala akong pwedeng ikwento sa inyo kung ano ngayon yung kasalukuyan. Pero yun yung alam ko talaga na kapag di ba? Uwi na. Kasi kahit ano pa ang ginagawa, magligpit na. Kahit hindi pa nauubos yung paninda. Di ba? So, uwi na. Bakit ganoon? Pero kapag minsan sa spiritual, di ba? Parang, hindi lang kasi masyadong, hindi alam yung kagalakan na merong katulad ni David. Di ba? Ano ang kagalakan ni David sa kanyang panalangin? Di ba? That I may dwell in the house of the Lord and all the days of my life. Ang daming pwedeng matutunan. Di ba? Ako, gusto ko palagi si Pastor dito na lang magturo talaga kasi iba rin yung kanyang pamamaraan. Di ba? Hindi naman yun yung pamamaraan ko. Pero I was excited always. Si Pastor Jed din, ganun din. Lalo na si Pastor Joe kasi babasahin niya yung buong aklat, di ba? Talagang sisikapin niyang i-quote lahat yun. Wala akong magagawa kasi talagang wow na wow siya, di ba? At least napapaalalahanan ako, magpasensya ka. Di ba? So, sanay tayo na makinig sa mga nagpapasimula sa gawain to inspire us, to give us challenge. Di ba? So kaya, si David ay maraming naiusal na panalangin sapagkat sabi niya nga to behold the beauty of the Lord. Ibang makita mo sa buhay mo, wala kang pag-alinlangan na yung Diyos mo, yung Panginoon mo, ay walang kasing ganda na yung dapat na paglingkuran. Are you willing for that? Sino may Biblia dito? Tingnan ko nga. Hindi yung sa cellphone yung sa diba? Ayaw na natin magtaas. Sinong bumibili ng Biblia dito? Tingnan ko nga. Ayun. Ba, ilan lang yung bumibili ng Biblia? Atin ako ng seminar kasi may bagong Biblia ang ibibigay No? So, alam nyo, ganun yung ganda na matuklasan mo na yung Diyos na at Panginoon mong pinaglilingkuran mo ay lubang napakaganda na malaman natin ang mga patungkol sa buhay. Naku, napakarami mga panalangin ni David na pwede nating sundan, no? Sabi niya, I will bless the Lord at all times. Ayan. His praise shall continually be in my mouth. Talagang kasanayan niya yung pagpupuri sa Panginoon. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Yun. Ibibigay raw ng Panginoon ang ninanais mo. Diba? So, parang pangit naman yung hinahangad diba? Lalong mas pangit yung translation na ninanasa. Diba? So, yung desire ba? Yung translation ng desire. Pero, yung adikain, pero parang ang lalim naman, Minsan, ang hirap talaga Tagalogin, Sa halip na mas madaling maintindihan, ang hirap ang maintindihan. Gamitin lang natin, desires of your heart, The delight yourself in the Lord. A prayer for mercy and forgiveness for your name's sake. Makapagpapatawad ka talaga kapag ka sa pangalan ng Panginoon. Kasi kung sa sarili mo, ay hindi. Ang tataas kaya ng ihi natin, di ba? Yung ating ego, yung ating pride, ayaw nating lunukin, hindi ba? Pero kapag kayan ay sa pangalan ng Panginoon, ay kahit gaano kalaki ng pagkukulang at pagkakamali, ay iyo pa rin mapapatawad. Ikalawa, si Solomon. Yan. Si Solomon naman nagbigay ng prinsipyo sa atin tungkol sa panalangin.
seeking divine guidance and wisdom. So yung paghahanap o pagsasaliksik ng patnubay at kaalaman at karunungan ay walang iba kung hindi sa ating Diyos na manlalalang. Kaya si David, si Solomon, sa kanyang pagpanggap sa isang malaking tungkulin, ano ang ginawa niya? Siya po ay nanalangin. Ano ang kanyang hiniling? Opo, ang kanyang hiniling ay wisdom. Aba, sa isang batang katulad niya, napakahirap maglingkod sa isang malaking kaharian na naituguyod ng kanyang tatay. Di ba? Kaya't ang kanyang ginawa ay siya po ay nanalangin muna. Di ba? Kaya sabi niya sa kanyang panalangin, no, sa 1 King chapter 3, malinaw, sabi niya, give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people. Ano yun, ang hirap talaga maglingkod sa community, sa iglesia. Even sa family na lang nga di ba? Wala namang kayang school para maging tatay. Di ba? Wala namang school para maging nanay. Di ba? Maging kuya at ate, wala pong school. Di ba? Na magtuturo sa iyo kung paano maging isang nanay at maging isang tatay. Kaya nga, yun yung mahirap sa mga kabataan sa ngayon. Gusto maging tatay at nanay para tumakas daw sa magulong tahanan. Kaya lang, hindi nila alam, yung pag-aasawa daw pala ay ano raw, pagpasok sa isang anggulong magulo. Wala tayong magagawa kasi there's no perfect family. Di ba? There's no perfect woman and man. Di ba? Yung ibang lalaki kaya ayaw pa mag-asawa, di ba? Kasi hinahanap ko maputi. Hinahanap ko ay mabait. Hinahanap ko mahabang buhok. Di ba? Alam ko na yung hinahanap mo, anghel. Di ba? So, alam nyo, si Solomon ay napakaganda yung kanyang panalangin sapagkat ang kanyang hiniling, hindi po kasikatan, hindi po kayamanan, kundi ang karunungan ang kanya pong hiniling. Di ba? Kaya napakaganda nung merong lumapit na nag-aangkin na sila ay ina nung bata. Mahirap magpasya kaya sa panahon na yun kung ganun. Di ba? Sabi ng isa, ang batang ito ay akin. Sagot din ng isa, ang batang ito ay akin. Kasi, anong nangyari? Anong gabi, alam na natin nangyari, na parehas silang nanganak, di ba? Kaya lang yung isa ay nadaganan, kaya namatay. At ginawa niya ay pinagpalit. Kinuha yung buhay sa kanya at ito'y kanyang inangkin at yung patay ay ibinigay sa kanya. Kaya nung sabi ni Solomon, sige, ay para kayo ay magkasundo, ay kumuha ng panghati at biyakin. At para ang isa ay sa iyo, ang bahagi, ang isa sa iyo ay isa. Of course, alam mo na, yung totoong ina, di ba? At ang totoong ina ay nagsabi, para buhay lang ang aking anak, sige sa'yo na, yan na, ikaw na yung ina. So, anong nangyari? Alam natin sa pagpapasya ng karunungan na ibinigay ng Panginoon kay Solomon, ay kanyang nalaman na yung totoong magsasakripisyo ang tunay na ina. Kaya, alam nyo, napakaganda nung panalangin talaga ni Solomon, akma-akma sa ating awit, di ba? Kung kamtan mo man ang sanlibutan, ang yaman ng mundo, di ba? Pero kung ang iyong kaluluwa naman ay mawala, problema pa rin. Ikatlo, na lalaki na meron pong echoes in prayer. No? Si Moises. Makita natin si Moises ay meron siyang recognition of dependence of God. So kaya, si Moses ay prayed for the people of Israel. No? After they had created and worshipped the golden calf.
Tumalikod na ang lahat. Di ba? Pero ano ang si Moises? Si Moises, mapag-ako. Panginoon, wag mo na silang parusahan. Ako na lang. Alam niyo, sinubukan ko yung panalangin nito. Binigay ng Lord. Dala-dala kasi naalala ko yung aksidenteng nangyari sa Mount Samat eh. Yung jeep, nabali yung Tapos sinintay yung ambulance para sundiin. Yung ambulance, nabunggo. Yung hindi nakasakay sa ambulance, tumakay sa Philippine Rabbit, yung Philippine Rabbit, nabunggo. Kaya sabi ko, Lord, naalala ko kapag may ganitong activity, Lord, kung meron man sa amin muli nakagawa ng kasalanan na humayo at para magsagawa ng isang activity, Lord, wag na sila. Ako na lang. Nagpreno. Sabi, niling ko, Lord, ako na lang. Di nabunggo ako. Tumagatok ito. Yung bukol. Ayan. Mabuti, wala naman napahamak doon sa 100 na kabataan na nakasakay. Di ba? Pero hiniling mo tinikman mo ngayon yung kahilingan mo. Kaya si Moises, naalala ko siya. Yung lahat sumamba na sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, Lord, ako na lang. Huwag na sila. How about us in our family? Gayon din ba tayo kapag manalangin patungkol sa ating pamilya? Di ba? Kaso, minsan, may inanalangin Panginoon, nakalimutan niya yung salitang kapangyarihan. No? Yung power. Kaya nabanggit niya, Panginoon, bigyan mo kami ng pigsa! Hindi naintindihan ng iba. Kaya sabing ganun Panginoon, sa Kanya na lang. Kasi ang request di ba? Ang request ay, Panginoon, bigyan mo kami ng pigsa. Sa Ilocano, ang pigsa, kapangyarihan. Kaya tuloy, yung mga hindi nakaunawa, sabi ka nun, Panginoon, sa Kanya na lang. Wag po ako, ang hirap kaya umupo kapag may pigsa. Di ba? So, hindi kayo nakatawa agad kasi hindi nyo naintindihan kung ano yung kinukwento ko rin. Di ba? So kaya, alam nyo, ganun talaga kapag hindi nakakaunawa, mahirap mag-request sa Panginoon ng katulad kay Moises. Si Moises nakakaunawa siya tungkol sa buhay. Di ba? Alam niya kung paano mamuno, kung paano maglingkod, kaya sinasabi niya, Panginoon, wag na silang parusahan. Ako na lamang. Kaya si Moises, makita natin, ang maganda dyan, dahil sa kanyang mga panalangin, ay they were created a song na tinawag na The Song of Moises. Diba? Imagine, tumatawid sila sa dagat na pula. Wala naman nag-compose, but they can sing a song. No? And they called him a Song of Moises. Because this is a song of experience na na-share ni Moises sa kanyang mga pinaglilingkuran na bansang Israel. Kaya matitikman natin at malalaman natin ang mga titik at letra ng isang awit kung tayo ay nakakita ng isang leader na katulad ni Moises. You know why I stay behind? Because I saw it in your pastor. Di ba? At dito nakita natin yung kanyang leadership at harinawa ay ipagpatuloy sapagat alam natin ng leadership ni Pasolito ay katulad sa leadership na nakikita natin sa buhay ni Moises. Sabi niya, I will sing to the Lord for He has triumphed gloriously the horse and his rider and he had into the sea. Imagine na doon sa panahon na point of no return. Dumating na rin ba kayo sa ganon? Point of no return. Diba? Lumabas kayo doon sa pagkaalipin, diba? Na akala mo ay yung pangako lang ang tinatanggap mo na doon ay milk and honey. Kaya lang, along the way, diba? Nandun na, lumitaw na yung mga totoong pag-ugali. Matagal pa ba yung ayuda, brother? Diba? Ganun yung nangyari dun Mainipin.
Diba? Scam yan, brother, ha? Diba? Sa bagay, di namang nakakapagtaka kahit nga mayor nagsasabi, diba? Diba? Nakuha mo. Saan mo nakuha yung form na yan? Diba? So kaya si Moises ay tumayo doon sa point of no return. Di ba? Nandyan yung kaaway, nilulusob sila, mga mandirigma, kargado ng mga armas. Di ba? Sa kanan ay kabundukan at sa ibayo noon ay mga giant. Gayon din sa kaliwa. At sa harapan naman ay dagat na pula. Pero after that, they can sing a song. And they call it the Song of Moses. The Lord is my strength and my song. Become my salvation. This is my God. Ayun, napakaganda. Kung ito yung Diyos ko. Tiyak ka. Di ba? Payak ka. At alam mo, na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay tunay na di katulad ng Diyos na mga taga-Ehipto. Marami pang mga bagay na pwede nating ibahagi sa buhay ni Moises. But so far, we choose 7 person na merong echoes in eternity about prayer. Si Daniel ay experiencing God's power and protection. Alam natin, yung Diyos makapangyarihan. Sa panahon ni Daniel, talagang tinikom yung bibig ng leon. Pero sa panahon ng early Christian ay hindi ganoon. Talagang binigay nila ang kanilang buhay kahit sila ay nilalapa ng leon. But let's go back during the time of Daniel, no? Dito nakita natin si Daniel na nung una ay sinubok siya at pinagkanulo siya, gumawa pa ng batas para siya ay maihulog sa isang kasalanan na hindi naman dapat kasalanan. Dito natin makikita ang isang batas na kahit illegal ay nagiging legal. But still, in the sight of God, still illegal. Diba? Tabi-tabi po. Baka may tumataya dyan ng sweepstakes. Diba? Legal naman ito eh. Diba? Pero remember, parehas pa rin po yun. Di ba? Kaya nga gusto rin natin maglaro ng basketball. Kaya lang, kadalasan ngayon may tayaan na eh. Di ba? At yun lang. Ay nakita natin na yun ang nangyari kay Daniel. So si Daniel ay nakita niya yung kalagayan ng kanyang bayan. Pero kanyang pinakita sa Panginoon ang katapatan at tunay na paglilingkod at paghingi ng mga awa at pagpapatawad para sa kanyang bayan. So kaya, alam natin, naglingkod siya, hindi lang sa isang imperyo, kundi sa iba't ibang imperyo na sumakop sa kanyang bayan. Sa kanya ipinakita na merong imperyo ng ginto, imperyo ng silver, ng bronze, at ng bakal. Makita natin yan sa kanyang pinaliwanag na panaginip ni Haring Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2. No? So, nakita natin kung paano siya naglingkod sa iba't ibang mga emperador. Sa bagay, maging si Pablo, umarap siya sa emperador, di ba? Kayo ba umarap na rin sa emperador? Ay, ibang klaseng emperador, di ba? Nalagang inyong kinarapan. Huh? So, kaya, alam nyo, ako ay, next slide, ay makikita natin kung paano si Daniel sa buhay ng ilang mga mananampalataya. Meron isang lalaki na isang babae na sumulat na pinamagatang I Change God. Pinadala na ako ng isang box at pinignan ko ang mga laman ng box at nakakita ko ng isang aklat at ang aklat ay nakuris ako sapagat ang pamagat ng aklat ay I Change God. 6:00 ng gabi, nagpasimula akong basahin. Tinapos ko siya ng 5:00 ng umaga
sa ganda ng kwento ng aklat. Imagine, lumaki siya sa isang Kristiyanong, sa isang mananampalatayang pamilya. Pero dahil sa mga pagbabago sa kanilang lipunan at nasakop ni Hitler, ay kaya nga ang sabi niya sa aklat ay, I changed God. How about us today? Ikaw ba kay Sarah? Kay Romualdez ka ba? Tama-tama itong 21 no? Nagbago ba ang iyong paniniwala patungkol sa Diyos? At araw ng linggo ay, teka muna, doon muna ako sa Intramuros. Bagay, sa ngayon, medyo may hindi masyado, delikado baka mamaya makakaliwa o makakanan yung kasama mo, kaya umiwas ka. Ang problema niyan, kapag kalaban ni Manny Pacquiao, marami talagang nawawala di ba? Nalaban pa ba si Manny Pacquiao sa mga may alam? Nagbabago, di ba? Kung di man si Manny Pacquiao ay, teka muna, ay may outing kami, di ba? Baka, o kaya, well, tabi-tabi po, no? I changed ka. Sa kalagitnaan ng aking pagbabasa, ako'y napapaiyak sa pagbasa sa aklat nito. Kasi talagang binago yung kanyang pananampalataya. No? Na inisip niya na mali ang kanyang kinamulatan. Alam nyo, napakaganda talaga ng bansang Pilipinas. Di ba? Kasi among Asian countries, tayo lamang talaga ang Kristiyano. Di ba? Kaya lang, doon sa airport, talagang, narito na kayo, you arrive now in the Philippines, but you have to be very careful to your pocket because so many thieves in the airport. Maraming magnanakaw sa airport. Totoo ba? May tanimbala pa, no? Pambihira. No? Kahit ako, kinakabahan ako pagka nandun na ako kasi hindi ko maintindihan na, di ba, kabuangan talaga yun yung bang malagyan ka pa ng, di ba, bala. So, nakakalungkot, no? Na ang mga naglilingkod ngayon ay no more Bonifacio. No more Boy Scout. Tabi-tabi po sa mga lalaki sa LRT na ayaw magpaupo sa mga kababaihan natin, ha? Na kunyari natutulog. Di ba? Father Michael, wag mo kong tignan, ha? Minsan, nabago na ba tayo sa ating pagkakilala sa Diyos na kaya pati ang ating pamumuhay ay unti-unti na rin nagbabago? Diba? Sabagay na malaki na talaga ang pagbabago because of cellphone din. Diba? Kasi noon talaga ang nanay, Ate Bel, diba? Pag tinignan mo ay, diba? Talagang makuha ka sa isang tingin. Diba? Pero ngayon, yung mga kabataan, hindi. Talagang nilalakayan mo na yung mata mo, diba? Diba? So kahit ilang pangangarap pa dito na ang paglalaro ng ML ay nakikipagpatintero ka kay Satanas. I have presentation with that. Kung paano yung spiritism ay inihigop ang iyong damdamin, ang iyong puso, ang iyong dugo. Diba? Yung sinasabing blue moon, diba? Bakit pag blue moon ay maraming lumalabas na kampo? Diba? Alam niyo ba yan? Alam pa ba nila? Do you know what I'm talking about? Na kapag ang problema kasi nagbago na yung awit di ba? Sa ilalim ng, puting ilaw, nagbago na Pero yung sinasabi ng blue moon noon, kapag blue moon, it attracts your blood. Kaya maraming nakakagawa ng pagpatay, ng krimen, di ba? So, kasi yung katawan nga natin talaga ay composed of waters, di ba? Mapapansin mo na yung buwan ay mayroong energy sa ating karagatan, di ba? Nung araw, alam niyo ng mga matatanda, yung mga ganong senaryo, di ba? Kapag kayong mata ng pusa, makita mo, low tide, magbibiyahe. Sabi ko, okay Sabi ko,
Kaya nga, akala mo, ikaw lumaki sa Maynila, alam mo na ang lahat, hindi. Doon sa bundok, hindi. Sabi ng matanda, uy, maliit yung mata. Di ba? Mataas yun. No? Alam nila, ang pusa. No? Alam nila yung kalagayan ng dagat. Eh kasi it reflects yung nature, di ba? Tsaka yung buwan. Kaya, alam nyo, itong si Maria na sumulat ng I Changed God, ay nanari siya sa isang tahanang Kristiyano. Pero dahil sa pagtakbo ng inog ng mga namumuno, ay nabago yung kanyang paniniwala. Pero ang maganda dyan, sa istorya na yan, ay hindi siya iniwan ng Diyos. Yung maganda dyan. Yung takbo ng kanya, talagang sa pigtig ng kanyang puso ay kailanman hindi niya maiwawaksi na ang Diyos ang palaging nagkakalinga, nagpo-protection sa kanya. Let's go back from our past. Di ba ganun din po tayo? Minsan na may problema ka na parang ang sinukluban ng langit at ng lupa. Meron tayong ganun di ba? Pero kayo ay nakalagpas sa isang pagsubok. Kaya, alam nyo, napakaganda, no? Na maraming mga, dito sa sanlibutan natin, ito, pinapalabas ko rin to sa mga estudyante ko, Killing Fields. Grabe kung paano talaga yung lipunan ang nabago. Diba? Yung bata, talagang, yung family, kinukros Diba? Ganon din yung indoctrination na nangyayari sa mga, I'm sorry, kahit tayo naka-online. Sa MPA. Na-meet ko yung mga nanay na kinuwanan ng mga anak. Kandaiyak. Meron pa mga matataas na opisyalis sa gobyerno na ngayon kanilang anak napasama. Pero kailanman hindi nila na makakasama ang kanilang anak dahil sa maling pagpili ng paglilingkod. Diba? Kung ang Diyos ba ng pagano o Diyos ng Kristyanismo. Ang hirap pagka no turning back. Mahirap. Mabuti pa nga kapag ikaw ay makakabalik, di ba? Kaya nga sa pag-aaral, sabi ko nga, yung sophomore, di ba? Ulitin ko, ano yung sophomore? Sa second year, maraming pagsubok. Yan yung bali na talagang sa pag-aaral, nandyan yung crucial, sophomore. Kahit sa pamilya, yung role, yung ikalawa palagi na anak, nandun palagi ang crucial. Hindi sa panganay, hindi sa bunso. Ang pinaka-crucial palagi yung ikalawa. Mind nyo. Mahaba na yung pag-aaral natin ginawa dyan. So far, yun. Bakit kaya sa sophomore ay ganun ang kanilang kaalaman? Kasi nga, diba, Sophia, diba? Wisdom. Kaya lang, yung ikalawa, ano yun? Moron. Pambira, next to idiot. Kaya yung mga sophomore, mga idiot pa yung kaisipan yan. Kaya kailangan ng pag-aaruga. Pag freshman, masipag pa yan, active pa yan Diba? Kahit sa pananampalatayang Kristiyano, ganun. Napapagod yan. Sa una, masipag, pero pagdating sa ikalawa, nababago. Kaya yun yung time na kailangan mo ng caring. Diba? Kailangan ng mentoring, ng coaching. Kaya you have to choose your fellow. Diba? So, pero lagi kong nililinaw, ang tunay na kaibigan ng isang kabataan ay magulang. Wala nang iba. Hindi yung best friend mo. Kasi marami na tayong alam. Pati nga, nalaman ko doon sa aking kapatid Pati ba naman ikaw, Ken? Pag na-depress sa pag-ibig, kala mo wala nang magmamahal, di ba? Papakamatay na. Marami tayong nasumpong ganyan. Sabi ko, uy, bakit ikaw nandyan sa dulo ng bangka? Naku po, sir, mabuti nandito ka kasi tatalon na sana ako. Talaga? Ano naman dahilan? Kilala ko ang tatay mo, sikat sa koron. At maraming pinaglingkuran. Pero bakit ikaw darating sa kanyang punto? Kasi po, yung aking pong girlfriend, iniwan po ako. Ayun lang. Sabi ko, alam mo, pag nakagraduate ka, mas gwapo ka. Di ba? Mas maraming.
Kaya minsan dumalaw tayo sa Coron Hospital, bagamat yung hospital ng Coron, tawag namin doon, hospital patay. Kasi pag dinala ka ron, sigurado ka. Mabuti, pasalamat ka kapag nakalabas ka. Kaya pag dalaw namin doon, mayroong yumakap, sabi niya, Sir, thank you. Sino ka? Sir, ako po yung kabataan na magpapakamatay na sana. Kasi yung girlfriend ko, nakuha ng iba. No? Ang masakit niyan, yung best friend ko. Pero ngayon, mas maganda, sir. Oh, mas maganda yung aking napangasawa. Kaya thank you, sir. Di ba? Maraming ganun. Kala nyo, kwento lang yan. Di, ako mismo, ganun din. Munta ako sa tulay ng Quiapo. Pag dumadaan ako sa tulay ng Quiapo, naalala ko yan eh. Tumayo din ako dyan. Minsan. Talagang 1, 2, 3. Mabuti na lang. Di ba? Nasikawan lang ako. Kaya, ganun talaga yung mga kabataan. Kapag wala talagang maayos na ugnayan, matampuhin, di ba? At nag-iisip na walang nagmamahal. Totoo ba na walang nagmamahal? Hindi ganoon. Hindi yun. Dito, umating ka palagi, maraming magmamahal sa iyo. Di ba? Tama po ba? Oh, may community ka eh. Merong ang tatay na hindi mo noon tatay, pero parang tatay mo. Di ba? Ako may Ate Lori ngayon, di ba? Oh, di ba? May Kuya Pastor Jed, oh, di ba? Adi wow, di ba? Ang saya-saya, di ba? Parang baliktad, ano? Ayaw tanggapin. Matanda raw po ako. So kaya, next ay si Nehemiah. Si Nehemiah ay, alam natin si Nehemiah. Siya ay, isa po siyang ano? Ano ba siya? Sacerdote ba siya? Hindi. Siya po ay ano? Butler siya. Taga-silbi siya. Di ba? Pero he saw the condition of his countrymen. Di ba? Ano ang desire niya? To restore, di ba? To restore, rebuilding di ba? The sanctuary. Meron bang Nehemiah dito na talagang may advocacy? Kapag ka napunta sa Canada, napunta sa Japan, binabalikan yung awa. Hindi, wala nang awa. Ano? Yun yung problema dyan. Diba? Lalo na kapag wala ng A, wa na. Di ba? Nawala pa yung W, lalo na A. Oh. Alam nyo, yun yung mga problema sa atin. Di ba? Sana tayo, we should be like Nehemiah. Saan tayo lumago, saan tayo kumain, saan tayo nakatikim ng pagmamahal, ay dapat may token of gratitude tayo doon. Di ba? So kaya si Nehemiah, ganun po ay, sabi nga sa Psalms 87, ang panalangin ay, restore us, O God. Ako, I'm happy lang, inspired ako for this week kasi something happened in my family. Dumating din kami sa pagkahati-hati, because of religion. Kasi iniiyakan po talaga tayo. Maraming umiyak po sa akin na ako'y umalis sa pagiging isang sabadista. At ang pinakamasakit talaga dyan ay yung mismong pamilya ko at ang pamilya ng aking asawa. Separation talaga. Di ba? May halong persecution, even my children. Di ba? Sasabihin ng tita, kita mo, kasalanan ng daddy mo, sana ikaw libre sa school. Yung school, hindi naman ganun kasimple yun. Ang tuition fees po doon, 100,000. Libre sana. But because of by principle, ay iniwan po natin. Di ba? So kaya, alam nyo, yung nangyari ay restore us. Masaya po ko. Yung aking kapatid na sinundan, nakaroon kami ng sharing, tanggap niya na rin. Sabi ko, alam mo, yung doktrinang tinuro talaga sa inyo na merong Sunday law. Kaya iniisip nyo, kapag Sabado, may sumulat doon sa Pasay, nakalagay doon, ay Saturday sa Diyos. Linggo sa demonyo. Yan. Kaya nagalit yung surrounding doon. Nakasuhan sila kasi pinakalat ba naman lahat doon sa
surroundings. Wala kang magagawa. Yun yung paniwala. Pero sabi ko, ate, alam mo ba, tinanong yung papa, ang tanong ay ganito, no? Totoo ba na merong Sunday law? Sabi ng papa, hindi siya nakapagsalita kaagad. Ang action ganito. Ano ba yung pinagsasabi ninyong Sunday law? Wala pala yun. Invento lang pala yun. Pero, doon nagang sarado ang kabuuan. Kasi talagang darating ang Sunday law, uusigin ang lahat ng mga mananamba ng Sabado, at yung mga nananamba ng Linggo ay sa demonyo. Ayan. Nakita ninyo? Yung ganun yung pagkakaon. Pinaghihiwalay-hiwalay tayo. Dapat walang paghihiwalay na nangyari. As long as you are Christian, dapat tayo ay united. Kuha nyo? Kaya si Nehemiah, maging siya, yun yung dalangin niya, restore us. Pero alam nyo, yung sinubok din siya no? Mismo kamag-anak niya. Hindi, taga-ibang lupain. Alam nyo yun, mga pagsubok dito sa atin, ganun din. Di ba? Pero dapat maging matatag tayo doon. If we are truly serving God, no matter kung sino ang mag-persecute sa atin, nandiyan man si Tobiah, manatili tayo katulad ni Nehemiah. Okay, next ay tax collector. Yan. Yung tong tax collector. No? So, ano ang kanyang panalangin? God, be merciful to me. Yan ang sabi ng isang. Dalawa yung nakatayo, diba? Yung isa yung Parisiyo, diba? Kaya yung Parisiyo talagang kisig yan, diba? May dating, diba? Yun. Panginoon, salamat, di ako katulad yan. May ganun. Nagkukumpara. Pero itong tax collector ay nakita natin na sa kanyang panalangin ay nakasumpong po siya ng kapayapaan. No? Kasi tumanggap siya ng habag. Diba? Nakatanggap siya ng mercy, ng grace. Diba? Sa Tagalog, nakatanggap po siya ng awa. Remember always, there is awa. Dapat kumpleto, huwag niyong alisin yung A, kasi pagka nagkulang, na. Di ba? Kaya sa atin din, sa ating mga mag-aasawa, laging kumpleto dapat. Kasi pagka nawala yung A, sawa na. Ayan. Di ba? Nawala pa yung S, awa na lang. Kaya mabuti yung pag may awa, mananatili talaga. Pero pag nawala pa yung A, wa na talaga. Di ba? Pag nawala pa yung W, na lang talaga. Paaka. Wala na. So kaya, itong tax collector, he found mercy sa kanyang panalangin sa Panginoon. Okay, so at last, atin pong pampito ay si Samson. From brokenness to breakthrough. Mula sa pagkawasak, ay nagkaroon muli ng pagsasauli sapagkat sa kanyang panalangin, ano ang kanyang panalangin? Oh Lord God, please remember me. Ito yung maganda palagi dyan. Panginoon, alalahanin mo. Na ibalik ang kanyang, sabi niya, remember me and please strengthen me only this once. Diba? So, ang sekreto ni Solomon ng kalakasan nasaan? Sa buhok ba talaga? Ha? Samson, mali yung nabanggit ko pala. Si Samson, di ba? Yung kalakasan ni Samson ay nasa buhok ba? Hindi po. Talaga dito makita natin, ang nagbibigay ng tunay na kalakasan sa kanya ay ang presensya ng Diyos. Di ba? Kaya kailanman, hindi dapat mawala ang presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Nagkakaroon tayo ng kalakasan, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng biyaya sapagkat ang Diyos ay laging nasa atin po, mga kapatid. Kaya, once more, nakita natin
na ang kalakasan at ang biyaya ng Diyos ay naibigay kay Samson. Sa pagbubuod, mga kapatid, sa Echoes of Eternity ay makita natin we should be in our prayer magkaroon ng a deep relationship with God. Di ba? Recognition of dependence of God, seeking guidance and wisdom, desire for forgiveness and reconciliation, experiencing God's power, provision, and protection. So, restoration and reconciliation, commitment to God's purpose, overcoming anxiety and finding peace, maintaining communion with God. Sa pagtatapos, nais kong mag-quote ng isang verse sa James chapter 4, verse 14. Ang sabi rito, life is a mist. No? Life is a mist. For you are a mist that appears for a little time, then vanishes. Yung buhay natin, mga kapatid, ganun lamang, parang isang hamog. Pero for what purpose tayo po ay nabubuhay? Ang ganda ng iniwan ni Maximus, sabi niya ay, what we all do, it echoes in eternity. Kaya mas maganda na tayo magbibigay buhay, magbibigay pag-asa, magbibigay ng inspirasyon, no? Sapagkat yun lamang ang tanging may pamamana natin sa ating mga mahal sa buhay. Hindi to po totoo bahay, hindi po totoo sasakyan. Yan po lahat ay puro mga pansamantala lamang. Why? Because the only treasure that we can bring from earth to heaven is our character. And that is the character of Christ. The character of Christ that must be echoes in eternity. So kaya lahat ng ating mga panalangin, lagi sanang nauukol sa tunay na paglilingkod sa ating kapwa, sa pamayanan, sa iglesia, at gayon din sa ating pong tahanan. Ang dalangin ko, sana itong mga men of God na nag-iwan sa atin ng mga magandang halimbawa ay maging pattern ng ating mga inspirasyon sa pagtatahak, sa pagtahan natin sa sanlibutan ito. Nais ko kayong tumayo sa isa pong panalangin. Mapagpalang Ama, maraming pong salamat sa umagang ito sapagkat nais namin na ang alingaw-ngaw ng mga panalangin ng mga lingkod ninyo ay yun din ang maging pamantayan ng aming pong buhay. Sukatan ng pamumuhay ng pananampalatayang Kristiyano at pag-asang aming hinihintay sa pagparito ng aming pong Panginoong Jesucristo. Nawa, higit kami mapagtagumpay, higit kami na lalakaran namin ang buhay ng buhay Kristiyano sapagkat alam namin dito ang pagbibigay buhay talaga sa aming tahanan, sa aming pamayanan, gayon din po sa aming iglesia. Kung meron po pang mga hibik sa aming mga nangyayari na mga pagsubok, Panginoon, ay lapatan ninyo ng kagalingan. Ito man ay physical o ito man po ay spiritual. Basbasan niyo po kami ng isang tali ng pagmamahalan at pagpapatawad at sa pagsasauli sa aming relasyon sa inyo at sa aming tahanan at gayon din po sa aming iglesia. Ito pong lahat ay aming pong iniling sa matamis sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you po. Magandang umaga po mga kapatid. Amen po. Napakagandang mensahe po para sa atin. No? Pinakita po sa atin yung iba't ibang karakter sa Bible, men of God na dumulog sa panalangin. At ang panalangin po is napaka-importante po sa ating mga Kristiyano. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede na po kayo maupo. Ayan, at tayo po, dadako po tayo sa ating mga announcement. Para po sa ating mga announcement, every Sunday, Sunday morning worship service, ito po ay nag-uumpisa 10 a.m. po dito po sa Awa Church. And then, Youth Empowerment Service, every Sunday, 2 p.m. Dito rin po. May gawain po ang ating mga kabataan po mamaya.
Exactly 2 p.m. and na-encourage po ang bawat kabataan. Pati maging mga magulang, encourage po natin ang ating mga anak na dumalo po sa gawain ito at panigurado po may gagawin po ang Panginoon sa kanila. Amen po. And then, Sunday afternoon, worship service. Every Sunday din po. Mamaya pong hapon at 4 p.m. dito rin po sa Awa Church. And then, for our weekdays activity naman po, ating virtual Bible study every Tuesday at 7:30 p.m. Via Google Meet. And then, for life group sa Joaquino Family, every Wednesday po at 7 p.m. sa may Evangelista Street po ito. And then, life group naman po din sa Campus Family. Ito naman po ay every Thursday, 7 p.m. sa may Ponce po yan. Sa amin po. And then, street evangelism every Friday.